Isang magandang umaga sa bawat isa sa inyo, mga mag-aaral ng ikapitong baitang. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay at handa sa ating pag-aaral sa oras na ito. Tayo ay magpapatuloy sa ating aralin 10 na pinasimulan natin noong nakaraang linggo na may titulong Hierarkiya ng Pagpapahalaga. Inaasahan natin sa pagtatapos ng pag-aaral ng aralin na ito ay napatutunayang ang piniling uri ng pagpapahalaga batay sa hierarkiya ng mga pagpapahalaga ay gabay sa makatotohanang pag-unlad ng ating pagkatao. Kaya muli, inaasahan ko ang inyong pakikinig sa ating pag-aaral sa araw na ito. Pero magbalik-aral muna tayo. Ano bang ginawa natin nung nakaraang linggo? O ginawa din ninyo? Diba ginawa natin ang pag-aantas ng pagpapahalaga sa panahon ng libre niyong oras at umaasa ako na ito ay naipasa ninyo sa inyong mga guro sa edukasyon sa pagpakatao. Diba yan ang ating pinagawa nung nakaraan? Makikita ninyo sa pisara o dyan sa inyong mga screen ang mga salita na ilalagay ninyo sa bilang na kinukonsidera ninyong pinakamahalaga o pinakamababang pagpapahalaga sa mga bagay na iniisip ninyo at inaangkin ninyo na mahalaga sa inyong mga buhay. Naway nagawa niyo yan na mayroong katapatan at kahusayan. Tayo ay magpatuloy na sa ating pagsuri. Ano bang ituturo sa atin ng hierarkiya ng pagpapahalaga? Ating alamin ang mga bagay na ito sa pamagitan ng ating pagtalakay. Pero bago tayo lubos na maunawaan yung hierarkiya ng pagpapahalaga, kailangan muna nating maunawaan mga anak kung ano yung mga pamantayan sa pagpapasya sa antas nito. Sumulat si Max Keller ng 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga mula sa thesis na A Study on the Hierarchy of Values. Tingnan natin ano ba yung 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga. Una, ang sabi niya, mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng libro o aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat o libro kaysa kasiyahang pisikal na katawan dahil sa pagkain. Mga anak, ang pagkain na binabanggit yan ay hindi yung regular meal natin. Ang sinasabing pagkain dyan mga anak, yung gusto mo lang, yung mga nakikita mo sa commercial, yung mga paborito mo. At ang pinag-aaralan natin dito mga anak, may pera kang hawak, pambili ng libro, at kung inay bibili mo ng libro o ng aklat, meron kang matututunan. Samantalang yung mga paborito mo lang pagkain, busog ka na nga, bibili ka pa ng kung ano-anong pagkain, kasiyahan lamang ang dulot ng sayo, kasiyahan pisikal. Pero ang pinapakita dito mga anak, ay yung mas tumatagal ang mataas na antas ng pagpapahalaga kung iyon ang pagpipiliin mo. Ibig sabihin, yung mga natututunan mo sa libro, magtatagal yan hanggang sa ikaw ay tumanda, samantalang yung mga pagkain mo lang na mga paborito mo at mga gusto mo lang, ilang araw yan, mawawala na rin yan sa iyong katawan. Kaya yun yung sinasabi ni Max Keller, ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon. Kung ano yung natutunan mo nung elementarya ka na nabasa mo sa iyong libro, napakinggan mo sa iyong mga guro, iyon ay tataglayin mo hanggang sa iyong paglaki at pagtanda. Ikalawang katangian na binanggit ni Keller, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga kahit pa dumarami ang nagtataglay nito. Mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng material na bagay ay lumiliit habang nahahati ito. Ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan
ay hindi nababawasan kahit pamahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Lalo pa natin bigyan to ng halimbawa. Isipin natin meron tayong pagkain o pizza. Dala mo sa school. Tapos, mga kaklase mo, siyempre maghihingian yan. Yung dala mong pagkain, the more na nagbibigay ka sa mga kaklase mo, mas lumiliit yung napupunta sa'yo o lumiliit yung napaghahati-hatian. Yun ay sa material na bagay, sa pagkain, halimbawa. Pero, pagdating sa karunungan, ang sinasabi dito mga anak, kung ano yung talino mo, kung ano yung galing mo, pag ibinabahagi mo to sa kapwa mo, hindi yun nababawasan. Mas lumalawak pa. The more na sineshare mo yung talino mo sa mga kaklase mo, lalo pa itong dumarami. Mga anak, ang pagbabahagi ninyong karunungan ay hindi sa panahon ng exam, hindi sa panahon ng periodical test. Ang sinasabi natin pamamahagi, halimbawa, meron kang kaklase na hindi masyadong maalam sa isang asignatura o sa isang subject, pwede mo siyang turuan, pwede mo siyang tutoran, i-share mo sa kanya yung nalalaman mo, at makikita mo, hindi lamang ikaw yung natututo, kundi yung kaklase mo, at pag binahagi pa niya yung sa ibang tao, natututo din. Maraming na natututo doon sa mga itinuro mo. Kaya napakahalaga na makita natin yung pagpapahalaga na pipiliin natin upang ito ay maibahagi natin sa ating kapwa. Ang sabi ni Keller, ang pagpapahalaga na nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagsasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon, nananatili pa rin ang quality o kalidad nito. Ikatlong katangian, mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ang lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita ng sapat na salapi, ginagawa niya ito upang mapagtapos ang pag-aaral ng kanyang anak. Marahil iba sa inyo makaka-relate dito, may mga magulang kayo, ama, ina na nasa ibang bansa at nagtatrabaho doon upang kayo ay mabigyan ng magandang kinabukasan. Tinitiis nila yung kanilang lungkot, yung pananabik nila sa inyo dahil naiisip nila na mahalaga na kayo ay kanilang mapag-aral. Para kay Keller, ang sabi niya, mas mataas na pagpapahalaga ang magpagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral kaysa sa kanyang pagsasakripisyo at pagod. Nakita natin, mahalagang kumita ng pera, mahalaga makapagtrabaho, pero mas nakita nila, mas mahalaga na makapagtapos kayo na kanilang mga anak. Sa kabila iyon na magpagsasakripisyo at pagod na kanilang nararanasan. Ikaapat, may likas na kaugnayan ng antas sa pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nagdarama sa pagkamit nito. Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na darama sa pagkamit ng pagpapahalaga, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball. Maraming nararanasan, lalo na sa panahon ngayon, mas nararanasan nila na masaya sila sa pagsali sa mga cell group, prayer meeting, pagsali sa choir, kaysa yung paglalaro ng basketball kasi iba yung nararamdaman nilang kasiyahan. Panglima, ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Isang halimbawa mga anak dito ay si Rosel Ambubuyog, ang kauna-unahang bulag na nag-aral sa Ateneo University na nakakuha ng pinakamataas na karangalan bilang summa cum laude sa kursong BS Mathematics. Sa kabila ng kanyang pagkabulag, sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi inalintana ni Rosel ang kanyang kalagayan.
Mas nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral, ang kahalagahan na siya'y makapagtapos. Hindi naging hadlang kay Rosel na siya ay may kapansanan, na siya hindi nakakakita. Sinikap niya na magtagumpay sa kabila ng kanyang mga kakulangan, ng kanyang limitasyon, at naisip niya na bibigyan niya ng pagpapahalaga ang pag-aaral, ang pagtatapos upang ang kanyang sarili ay mabigyan niya ng pagtatagumpay at patuloy siyang lumago bilang isang tao. Katulad nga niyan, hindi naging hadlang kanyang kapansanan. Tayo mga anak, marahil sa inyo, may mga kakilala kayo din na may mga kapansanan, pero nagpatuloy. Eh di lalo na siguro tayong buo ang ating katawan, buo ang ating pisikal. Magsikap na mag-aral, katulad ng halimbawa na ginawa ni Rosel at ng iba pa nating mga kakilala. Mula sa mga nabanggit na prinsipyo, nabuo ni Skeller ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Tinawag niya ito na Ordo Amoris o Order of the Heart. Sinasabi ni Skeller, ang ganitong hierarkiya ng pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng ating isip. Naniniwala siyang ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran na maaaring hindi maunawaan ng isip. Ordo Amoris. Ngayon, magpatuloy tayo at tatalakayin na natin ang apat na hierarkiya ng pagpapahalaga na ibinahagi ni Max Skeller. Una, pandamdam na mga pagpapahalaga o sensory values. Mga anak, mga mag-aaral, ito yung itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Ito yung pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tingnan natin. Kasama na dito ang pangunahing pangangailangan. Ano ba yung pangunahing pangangailangan nating mga tao? Okay, tama. Kailangan natin ng pagkain. Ano pa kaya ang kailangan natin na may pangunahing pangangailangan ng tao? Tama kayo? Tubig? Tama? Bahay? At pananamit. Ang mga iyan, mga anak, ay mga pangunahing pangangailangan nating mga tao. Kasama din sa pagdamdam na pagpapahalaga o sensory values, ang mga luho o rangya o gusto lang ng mga tao. Yung kanina, pangunahing pangangailangan, ito naman yung mga luho, rangya o gusto na kasama din sa pandamdam na pagpapahalaga doon sa pinakamababang antas. Gaya ng alahas, mga sapatos, magarang sasakyan, gadgets, at mga bags. Ang mga iyan ay mga luho o rangya gusto natin. Mabubuhay tayo nang wala yan at patuloy tayong magiging mabuting tao kahit wala tayong taglay na mga iyan. Hindi katulad ng pangunahing pangangailangan, mahalaga yun sa atin upang tayo patuloy na mabuhay. Lalako tayo ngayon sa ikalawang uri o hierarkiya ng pagpapahalaga, ang pambuhay na pagpapahalaga o vital values. Ito ay ang mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay. Hindi lamang malusog tayo, kundi ito yung may kinalaman sa mabuti nating kalagayan bilang mga tao o well-being. Tingnan natin. Napakahalaga na maranasan natin at mabigyan ng pansin na tayo ay magkaroon ng sapat na tulog upang tayo maging malakas, tayo ay makakilos ng maayos, tayo ay patuloy na makaganap ng ating mga gawain. Pagkain ng masustansyang pagkain.
upang tayo maranasan natin yung maayos na pangangatawan, sikapin natin na ang kinakain natin mga anak, lalo na kayo, ay mga masustansyang mga pagkain. Gayun din, pagkakaroon ng kausap, lalo na sa panahon natin na to na pandemya, napakahalaga na meron ka na pagbubuksan ng iyong kalooban, ng iyong takot, ng iyong mga gustong gawin. Kaya sikapin natin na tayo makahanap ng kausap, lalong higit. Kausapin natin ang ating mga magulang about membro ng pamilya dahil sila ang unang-unang kasama natin at nakakaunawa sa atin, sa ating mga kaibigan din, sa mga nakatatanda sa atin. At gayon din, ang paglalaan natin ng oras para sa ating pag-ehersisyo. Ikatlong hierarkiya ng pagpapahalaga, mga espiritual na pagpapahalaga o spiritual values. Ang spiritual values o spiritual na pagpapahalaga ay may tuturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Mas mataas siya sa pandamdam na pagpapahalaga at saka sa pambuhay na pagpapahalaga. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili, kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ng pagpapahalagang ito ayon sa aklat ng Problems of the Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Keller. Mga pagpapahalagang pangkagandahan, pagpapahalaga sa katarungan, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan. Iyan ay nakapaloob sa mga espiritual na pagpapahalaga na hindi lamang sarili natin ang iniisip natin, yung kabutihan natin, kundi ng ating mga kapwa. Ikaapat at huli, banal na pagpapahalaga o holy values. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa siya sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan. Mga anak, tingnan niyo, basahin natin, sabayan niyo ako sa pagbasa. Ang pagkilos tungo sa kabanalan, ang katuparan ng kaganapan, hindi lamang ng material na kalikasan ng tao, kundi maging ng kanyang espiritual na kalikasan. Yung ating pagpunta sa simbahan, kahit ng panahon ng pandemya, nagpapatuloy pa rin ng mga online worship service, yung ating pagbabasa ng Biblia, yung ating pananalangin, ay malaking bagay upang tayo ay lumakad sa gabay ng Diyos, sa kabanalan, sa tulong ng Diyos, nang sa gayon, yung kalapitan natin sa Diyos ay maranasan natin at magawa natin sa ating mga espiritual na pagpapahalaga. Mas lalo kang lumalapit sa Diyos, mas nakikita mo ang sarili mo na handa kang tumulong sa iyong kapwa dahil meron ka rin pagpapahalaga sa iyong kapwa-tao. Ang paghanap natin sa Diyos ay pinaghahandaan, kaya napakahalaga ang banal na pagpapahalaga o holy values sa pagdating ng panahon, handa tayo sa pagharap sa Diyos. Ayon kay Keller, ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng isa pang pagpapahalaga. Ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao ay nakasalalay sa pagpili ng pahahalagahan. Sa mga gawaing matuturing ng sariling konsensya bilang mabuti, nakikita na mas pinipili ang mataas sa pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa sa negatibong pagpapahalaga. Sa kabilang banda, may tuturing na masama ang isang gawain kung mas piniling gawin ang mas mababa kaysa sa mataas na pagpapahalaga.
o negatibong pagpapahalaga, pinili mo yung negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalaga. Tingnan natin ang mga binigay na halimbawa dyan. Lalo na sa inyong mga kabataan, di ba? Minsan curious kayo yung paninigarilyo. Sa mga kabataan na sumubok manigarilyo, sabi nila, ibang kasiyahan daw yung nararanasan nila at feeling nila, kabilang sila dun sa isang grupo, marami sila nagiging kaibigan. Yung kasiyahan nila, yun yung pinapahalagahan nila. Pero, di ba, higit dapat nating pahalagahan na magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan? Dahil unang-una, ang templo, ang katawan natin, ang sinasabing templo ng Diyos. Kaya iniingatan natin to. Mahalagang may kaibigan ka, mahalagang bilong ka sa kanila. Pero mas makikita natin na pahalagahan natin, mas bibigyang pahalagahan natin ang pagkakaroon ng isang malusog at maayos na pangangatawan. Pangalawang halimbawa, mahalaga sa atin na magkaroon ng mataas na grade. Ayaw natin bumagsak, ayaw natin na mababa ang ating grado. Kung kaya't dumarating sa punto na ikaw ay nangongopya, nagpapakopya. Dahil ang pakiramdam mo, makakatulong ka sa iyong kapwa. Pero, hindi ba higit na mas mataas na antas ang pagpapahalaga kung paiiralin mo ang katapatan? Sabi kanina, mababang pagpapahalaga kung negatibong pagpapahalaga ang gagawin mo, kung masama ang iyong gagawin. Sa usapin ng katapatan, higit itong mataas na pagpapahalaga kaysa sa pagkakaroon ng isang grado dulot ng pagkokopyahan at pagpapakopya. Gayun din naman, isang halimbawa din ang binigay. Si Rona Mahilum. May 26 of 1996, isang sunog sa Negros Occidental ang nangyari. Si Rona, mahal niya ang kanyang sarili, pinapahalagahan niya ang kanyang sarili, ngunit mas binigyan niya ng mataas na pagpapahalaga ang kaligtasan ng kanyang mga kapatid na lalaki at babae. Isa-isa niyang nilabas ang kanyang mga kapatid mula sa nasusunog nilang bahay. At sa kabila ng kanyang pagkapaso, ng kanyang pagkasunog, patuloy pa rin niyang inaapula o pinapatay yung apoy sa pamagitan ng tubig na nagmumula doon sa isang balon. Ang kabutihan ng kanyang kapwa ang kanyang naranasan, ang kanyang binigyan ng pansin, higit sa kanyang sarili. Mga anak, yan ay mga halimbawa lamang ng pagpili natin sa mas mataas na pagpapahalaga. Tandaan natin, ang pananaig ng paggawa ng mabuti. Ibig sabihin, nangangahulugan dito ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama, ang nakapagpapataas sa pagkatao ng tao. Ang pananaig ng paggawa ng mabuti ang nakapagpapataas sa pagkatao ng tao. Ngayon naman, ano ang naunawaan mo sa ating tinalakay? Atin itong pagyamanin. Upang masubok ang lalim ng iyong naunawaan, sagutin mo ang sumusunod na tanong sa iyong kwaderno. Tanong bilang 1. Sa ano-anong antas na bibilang ang iyong mga pinapahalagahan? Sa ano-anong antas na bibilang ang iyong mga pinahahalagahan? Ikalawang tanong, saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng tao at pagkamit ng mataas na mga pagpapahalaga? Saan nakasalalay ang pagbuo ng pagkatao ng tao at pagkamit ng mataas na mga pagpapahalaga? Ipaliwanag yan, mga anak. Pangatlong tanong, bakit mahalagang ibatay ang isasagawang pamimili ng pahalagahan sa hierarkiya ng pagpapahalaga?
Bakit mahalagang ibatay ang isasagawang pamimili ng pahalagahan sa hierarkiya ng pagpapahalaga? Ikaapat, paano mo masasabing ang isang pagpapahalaga ay mataas kaysa sa iba pang pagpapahalaga? Paano mo masasabing ang isang pagpapahalaga ay mataas kaysa sa isa pang pagpapahalaga? At panghuling tanong na inyong sasagutin sa inyong kwaderno, sa gagawing kilos ng tao, bakit kailangan piliin ang pagpapahalaga na nasa mas mataas na antas kaysa sa pagpapahalaga na nasa mababang antas? Sa gagawing kilos ng tao, bakit kailangan piliin ang pagpapahalaga na nasa mas mataas na antas kaysa sa pagpapahalaga na nasa mababang antas? Yan mga anak ay 5 katanungan na inyong sasagutin at naway makibahagi kayo sa talakayan sa inyong follow-up discussion. Muli, maraming salamat sa inyo. Magandang buhay at pagiging mabuting tao ang hangad namin para sa inyo, grade 7 students. Ang pagpapala at pag-iingat ng Diyos ang sumaati nawan lahat. Paalam!